Good day, ma'am. This is group representations, and now we are now going to demonstrate the basic steps tutorial on how to protect our privacy and safety digital footprint by using the following outline. First, we have here the phishing emails or having using this web have been pwnd.com. So karon una natong buhaton is i-open nato atong Chrome, then ato ta sa search bar i-search lang nato dira ang kaning web nga atong gamiton para ma-access nato ang kaning privacy and safety digital footprint. Ibutan to dira ang kaning have been pwnd.com. And then pag magawas na siya og ma-search niyo siya na siya sa ubos, ato lang na siyang i-click. So pag humana tog search kani amo gawas, ato na siyang i-click gihapon para makasulod na ta og para magamit na nato ang katong web nga ato ang gamiton. So pag maklik na nato siya, mao din yung portal nga mo gawas, din atong buhaton diri is atong ibutang ang ato ang email address para atong i-check kung naabay mga nakasulod nga mga hacker. Then pagkahuman ay magbutang dara sa imo ang email, ato lang i-click ang check. So boom, mo aning mo gawas. So pasabot aning zero data breaches. So pasabot ani walay naka-access sa imong account. So the main purpose ani nga mga site is dili nato mabalhan kung ato abang mga email account or mga kuan is nakalagin sa ubang device. So dili nato mabalhan kung ang imong kuan is naay uban nagnigamit. So karon ato i-try ang ato ang email sa ato ang kaila or classmates kung ang ilang account ba is nakalagin sa uban nga device. So dili nato mabalan kung ilang kuan is ang naka-access ang uban nga mga site. So mo ning nigawas no na atay one data breach. So pasabot ani ang kaning nga email is nakalagin pa ni dito sa lain nga devices or dito sa ilahang site. Mo na nga ma-detect niya kung unsa or kani ba nga email or kani nga account is naga-access ni sa uban nga cellphone. So dili mo ma-detect kung pila ka book ni siya nga nakalagin. So ingani ka importante ni nga kung ano kay dili maguna to mabalhan or dili na to makuan kung pila ang naka-access sa atong account. So dapat gyud gina-monitor nato ang atong Gmail aron mabalhan nato kung ang ato abang Gmail is nakalagin sa ubang device. So mo ani importante gyud nga i-try nato atong Gmail karon. So ugdan ninyo karon og kay para makabalo mo og ma-aware pud mo aron makalikay ta sa mga hack. Hey everyone, so my name is Joey Sampler. Itudlon ako, i-demo na ako sa inyo karon sa pag-check sa mga malicious nga mga link. So una, pag dire sa open niyo Messenger. Then una is open niyo Messenger. So tayo gani. So ato na siyang i-copy. Copy link address. Then paano to mo nga site ang ato ang isa ni i-search sorry virusnotal.com enter. Then mo ato din ta sa URL then dire na to i-paste tapos i-search din nato. Sal di pili ka matulay nyo ko. So mauna ni Ron rin na makita kung kuan ba siya, malicious ba siya or clean. So nadiri makita ni mo precision niya is malicious. Na dala na mo makita kung malicious ba siya, then mauna siya Live, bintang. Masa na ko sa dito. So katora guys, sinatuon na rin mo siya. Pag-type na mo ang virus total, i-copy mo ang mga link ang ginasend sa mo, then i-paste na din. Makita na rin mo dito kung malicious ba siya mga link ang ginasend sa mo. So 1% over 190 ang iyang kuan siya kanang safe siya. Step 1. I-open the Google Chrome in accessing the browser settings is pwede magamit bisag walay internet. Step 2. I-tap ang 3 dots na naa sa kilid. And step 3. I-tap ang settings. And step 4. I-tap ang privacy and security, then tap the delete browsing data. Din naa dira ang browsing history, cookies, and site data and etc.
Ang pag-delete sa cookies and site data ay simple lang. I-type ang cookies then delete data. Sa privacy and security is we can say that different security measures nga pwede magbuhat para sa Google account. And for site permission, mubalik lang sa settings o makita diri ang mga different features sa Google account that need of permission to access. Example, ang camera, i-tap lang siya din in enable. Pwede na kamo gamit using camera sa Google